Napapadalas ang pagdating ng mga cargo plane ng Amerika sa Western Mindanao Command ng AFP sa Zamboanga City. Sa gitna ito ng tila nagkakalamat na relasyon ng Pilipinas at Amerika. Pero giit ng AFP, hindi naman daw pinapaalis ang mga tropang Amerikano sa bansa. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? June, pansin ang kakaibang aktibidad dito sa paliparan ng Zamboanga City kung saan nitong mga nagdaang araw ay madalas makita itong mga higanteng cargo plane ng mga Amerikanong sundalo. Napapadalas daw ang pagdating ng mga higanteng cargo plane sa Zamboanga City gaya ng C-17 aircraft na ito. Makikitang may kinakargang kagamitan, balot sa lona sa loob ng eroplano. Pero meron din namang ilalabas at isasakay sa isang truck. Sa loob ng Western Mindanao Command, makikitang may mga pagala-gala pa rin mga Amerikanong sundalo. Ang kanilang compound sa loob, may tao pa rin, maging ang kanilang mga sasakyan. Sa impormasyong ibinigay ng West Mincom, wala naman daw pasabi sa kanila na paalis na ang mga Amerikano. Maging ang mga Pilipinong nagtatrabaho para sa mga kontraktor ng mga kano, hindi naman daw sinasabihan na aalis na ang mga ito. Unang pumutok ang balitang maaring mag-pull out na ang mga Amerikano, dala ng mga pahayag noon ni Pangulong Duterte na tila pinaalis ang mga sundalong Amerikano sa Mindanao. At lalo pang napatibay ang hinalang ito noong October 8 nang sabihin ni Secretary Delfin Lorenzana na wala ng joint patrols sa West Philippine Sea ang US at Pilipinas. Pero sabi ng AFP, hindi totoong pinapa-pull out na ang mga Amerikano sa Mindanao. Ayon din sa US Embassy, wala namang opisyal na pasabi pa ang gobyerno tungkol dito. Sinabi na rin noong isang linggo ng White House mismo na wala pa raw gumugulong na formal na proseso ng pagkalas ng Pilipinas mula sa Defense Agreement kasama ang Amerika. Jun, tikom ang bibig ng mga opisyal ng Western Mindanao Command nung subukan natin kausapin sila tungkol sa isyong ito. Pero wala naman daw kumakausap sa kanila mula sa kanilang mga American counterparts na tungkol dito sa pag-alis nga di umano ng mga Amerikano. Katakataka ito dahil alam naman natin yung compound ng mga US troops dito sa Zamboanga City ay nasa loob din ng Western Mindanao Command. Jun. Chino, wala naman sigurong nakalinya na military exercise dyan sa area ng Western Mindanao Command. So, highly unusual ba itong nangyayari na ito na napapadalas yung pagdating ng mga cargo plane ng US military, Chino? Tama ka dyan, Jun. Walang sa alam natin na nakaschedule na mga malakihang training exercise. Pero alam naman natin na nandito sila bilang support, in a supporting capacity para dito sa pangangalap ng surveillance or paggawa ng surveillance para makakuha ng impormasyon, lalong-lalo na dito sa laban ng sandatahang lakas natin, laban sa terorismo. So, alam naman natin, patuloy naman itong maliliit na mga trainings nila, kahit walang inaanunsyong malakihang training bilang capacity building dito sa ating gaya ng mga night flying at yung iba pang mga intelligence gathering operations na tinutulungan nga tayo ng mga Amerikano. At pansin lang natin dyan, at mabanggit ko lang din, kahapon, madalas ka naman dito sa Zamboanga. Alam naman natin yung mga pier dito sa Zamboanga City, may mga, usually may mga nakatambay na mga barko nitong mga special forces ng Amerikano bilang bahagi nga ng suportang ibinibigay sa laban kontra terorismo ng ating sandatahang lakas. Pero sa pag-ikot natin, hindi na natin napapansin itong mga barko ng mga Amerikano. Jun. Pag-usapan natin sandali, Chino, gaano ba kahalaga ang presensya at ang tulong teknikal na ibinibigay ng mga tropang kano dyan sa ating mga tropa dyan, lalo na dun sa kanilang operasyon laban sa mga terrorist groups dyan sa area na yan, Chino? Batay na rin dito sa mga impormasyon, at syempre yung experience na rin natin dito sa pakikipag-usap sa mga commander sa Sulu at Basilan. Malaki talaga ang papel daw ng mga Amerikano dito naman sa pagbibigay ng information gamit ng kanilang mga high-tech equipment, mga satellites at syempre yung mga drone para matunton itong presensya ng mga hinahabol na mga teroristang grupo. So doon pa lang medyo lamang na tayo dahil hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa tayong kakayahan talaga gaya nila na lumipad at magbigay ng real-time information sa actual na galaw nitong mga kalaban ng pamahalaan, partikular itong grupong Abu Sayyaf. At bukod doon, sa ating pagkakaintindi, malaking bahagi din ang ginampan ng papel nitong
US Armed Forces sa pagte-train naman sa ating mga piloto ng mga helicopters para makakuha ng capability na makalipad kahit na gabi. No? So, kung dati, hinihintay pa ang pagputok ng araw bago makapaglunsad ng operasyon o magbigay ng reinforcement sa mga sinasalakay nating tropa dyan sa Sulu at Basilan. Ngayon, 24 hours kaya nang rumisponde dahil meron na tayong night flying capabilities. Panghuli na lang, Chino, para maunawaan ng publiko, bakit ang focus ngayon ng activity itong mga nangyayaring pagdating, paglipad ng mga military air assets ng Amerika ay nakasentro ngayon dyan sa Zamboanga City, Chino? Malala mo, Jun, no? Doon sa information na ibinigay din sa atin ng US Embassy at maging nitong AFP, ay dito na lang talaga nakakubli, no? O namamalagi itong 70 to 80 na mga US troops, no? Na naiwan nga, no? Matapos mag-pull out nga yung joint task force nila, no? Laban sa terorismo mula sa Basilan at sa Jolo. Pero meron pa ditong token presence sila. Nakita pa natin, meron pa silang compound sa loob. At yung sinasabing 70 to 80 na mga personnel, ang pagkakaintindi natin ay nagbibigay pa rin yan ng suporta in terms of surveillance and intelligence gathering sa ating sandatahang lakas. 70 to 80 personnel, Chino, pero mukhang sa laki ng mga eroplanong nagdadatingan dyan mula sa Air Force ng Amerika, ay mukhang grabe yung gamit na iniwan nila dyan o nandyan sa area na yan. Yeah. Tama ka dyan, Jun, no? Pero nagtataka din tayo dahil bagamat sinasabi nga at nasaksihan natin na madaming equipment na kinakarga dito sa mga C-17 cargo planes, ay may nakikita rin naman tayong malalaking nakabalot na lona na tila mga equipment na ibinababa naman mula dito. No? Ang intindi natin dito, kung paniniwalaan natin ito sinasabi nilang surveillance lamang at intelligence gathering ang kanilang pinoprovide o binibigay sa ating sandatahang lakas. Ang wari natin dito, ito'y mga high-tech na equipment, electronic equipment na gamit pang satellite uplink, doon sa paglink nila sa kanilang mga pinapalipad na mga surveillance drones. At syempre, siguro yung mga listening devices, no, na gamit nga sa pangangalap nitong impormasyon na nagmumula sa mga grupong hinahabol nga ng ating sandatahan lakas dito sa Sulu at sa Basilan. Jun. Maraming salamat, Chino Gaston, live mula sa Zamboanga City.